si Miss Jocelyn Gidayawan. Okay, bisita sa Group 2. And then, si JM Cacho. JM Cacho, okay. Bisita sa Group 3. And then, palakpakan natin na, okay, si Kyle Villaruel. Okay, welcome sa amon afternoon worship. And then, si Adrian Relias. Relias. Okay, welcome. And then, si Mr. Gisrael Suica. Okay. Next, si Wilfredo Filisario. Okay, welcome. Is there, may ara pa? May ara pa bisitata naton nga wala makuha ngalan or wala diri malawag imong ngalan. Okay, kung wala naman, tindog tatanan, welcome ta aton mga bisita sa siningapon. Okay, welcome to HWBBC. Ready, sing. Welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC, welcome you today. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome. Kanta! Okay, come on, sing on! There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siyang manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Okay, remaining standing. Ako ay inyong mga hymnals. Kagbuksan natin page 98 and then the choir will come. Page 98. Now I belong to Jesus. Page 98. Now I belong to Jesus. Okay, first and sonority, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil conceiver. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Number 2 now. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation. Amen. Louder. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Last stanza. Joy floods my soul, for Jesus had saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Palugpong ko, mamatita sa choir. I've been to the river, I've been baptized, I've been washed in the
than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world offers today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world offers today. He's fairer than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from out the comb. He's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world offers today. I'd rather have Jesus than anything this world offers today. Amen, amen. Lord, salamat sa Diyos. Every song has the story behind it. Kung tunan nato no, ang sa mga songbooks naton, wala na ginsulat-sulat lang. Yung ginsulat nila mga hindi lang na imahinasyon nila ya kundi kalabanan da no, istorya na sa ilang kabuhi. Okay? So, kabay pa makasiling ta, I'd rather have Jesus. Amen? Okay? Nami isang istorya sina, no? Istorya ni Shia. Hindi si Tunisia. I think Bob Shia, no? Ang kompositor, singer. Sina ang ambahan nun.
pigado pero nami tingog natalupangdan sang ano ni sang dako nga recording company ginoferan no nga maging sikat siya. Okay. During that time problematic sila sa kwarta so ginoferan siya. Pag nag-okay ka sa kontrata nga ni magiging manggaranon ka, magiging sikat ka. Pero ginbalibaran niya. Balibaran niya. Kag paggagabi sinaam mo naging compost niya ni. Nga naging compost siya na nga kwan nga ambahanon. I'd rather have Jesus. But later kita mo ginbless ang Ginoo. Bangon nga nanindugan siya. Ang Amazing Grace, no? John Newton. Istorya man, plahubog man na kagrabing kabuhi. Pero grabe ang experience niya. So bago na magkado sa aton nga mensahe, I would like to ask the ushers to come and let us have our offering, no? Special offering para sa aton nga mga para sa aton nga mga workers of iniquities. Hindi. No. Sa aton mga full-time workers gali. No, na slide man ang akon nga dila. Okay, hindi ni sila mga workers of iniquity, no, mga blessing ni sila. Okay. Hindi ka mo mag-agree ako. Let us love, no? Dako ila bulig ni sa bulwaton sa Ginoo. So, suportahan naton sila. Let us give, no? Amen? Kung anong matipo naton mo nang inatunga nila na para pang-allowance nila. Ka sa bilog nga simana. Bahala sila magpaigo, Pero kamo, no, sa mga grupo, kung may mga extra blessing kamo, tagin nyo inyo mga leader, hatagin nyo inyo mga dira, no. I would be glad nga kung they deserve it. Basta gatutom lang sila, they deserve it. Amen. Basta hatag mo out of love, no. Wala lang sang motibo nga iban, kundi out of gratitude and love lang sa Diyos sa ila pagpagamit sa Ginoo. Okay? Amen? Hindi ka maghatag kay crush mo siya, ha? Unahan ta na nakadaan kay base ibla hatag-hatag ka kay sir, kay crush mo gali si sir, ha? Hatag-hatag ka kay... Wala ko yung naghambal, Mark, nga ikaw, hindi ka magkabalaka. Way man kung mamerto naghambal nga ikaw nga ang doga pakyot ka ginahaw. Okay. So, kita mo on tayo bagong palangga nato ng Diyos. Amen? Hindi lang ta magpadaya sa sa yawa kay experience nakita ko na no sa kadugay ko na sa bulwaton sa Ginoo. May mga nakita na ko sina hindi lang diri sa aton sa iban nga mga churches, no. So we need to be aware that when we do that, no, we need to love our workers pero love of the Lord. Amen. Okay, hindi na wala na iban. So let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you so much ning tinion we could extend our appreciation sa among mga full-time workers. Salamat sa mga miyembro. Nga Lord, hindi lang palangga sa imo alagad, palangga man sa among mga full-time workers. Nga nag-extend sila Ginoo sa mga love gifts and a matter of appreciation Ginoo for their hard work man sa pagbulig sa imo buluhaton. Ikaw nakabalo mag-bless sa sining mga miyembro, ipakita sa ila Ginoong as they love your work and the workers, Ginoong Dios, it will return unto them sang kalipay kag blessing Ginoo that only you could give them. So, i-bless mo palihog, ini nga special offering sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving
I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving. Giving gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Hatag nga may gugma. Hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Amen. So, this time, let us go to the most important part sa aton tililipon, the preaching of the Word of God. Are you glad for the preaching of the Word? Amen? Mga lalaki, hindi lang mo hipos-hipos, no? Response ka mo para magiging buhi ang ato niya pagpanimbahon sa Diyos. Huh? Alright. So, Luke chapter 5 once again. Sa aton niya text kaina, kay isa pa lang to ka point kaina ng aton na take up. So, for the sake of time, basahon na to ng verse number 4 lang. Verse number 4. Luke chapter 5 and verse number 4. Okay, ready, go. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, once again, we thank you so much sa pagpadayon namon sa pagtuon. Bless mo ang imo alagad with the knowledge and the wisdom. Bisan pa Ginoo, Lord God, understanding para sa tagsa-tagsa. Para, Lord, ang imo mga pulong maging blessing sa amon, buligi nga maging buhi ini Ginoo Amay, katulad sang hambal sang Hebrews chapter 4 verse number 12, that the word of God is quick and powerful, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Affect our hearts, O Lord, not only our minds, that it may bring forth fruit sa amon nga pagkabuhi. Thank you so much for the privilege, for the freedom that we have. Damo Ginoo mga pungsod, hindi sila ka-enjoy katulad sa gina-enjoy namon nga kahilwayan. Yet, sa ila sitwasyon, grabe Ginoo ang ila passion, O God, risking their lives para lang makatipon kag makapamalandong sa imo mga pulong. Daw ano sila kauhaw kag kagutom Ginoo, despite nga ginabawalan sila kag krimen sa ila lugar, ang pagwalis ng imo mga pulong, and yet we have freedom in the Philippines. I hope hindi namon, Lord, pag-abusuhan, hindi namon pag-i-take for granted, but we will grab this opportunity nga sa diin mabinipisyohan Ginoo, Lord, ang amon spiritual lives. And on the other hand, labaw tanan, mahatagan ka kahimayaan nga deserve nimo Ginoo.
Muna ang pangabuyo, sa ngalan ni Jesus Christ, nga mga Diyos ang manluluwas. Amen, amen, amen. Okay, paliwag-balik sa pungko, liwat, no? Ang topic naton kay na launch out into the deep. So si Kristo nagkadto sa lugar sang Genezareth, and nakita niya may duha ka sakayan dagat nga nakadak ara sa may seashore, kag ang mga tag-iya sini ginahugasan nila ang ila mga lambat. So nangabay si Jesus Christ nga itulod-tulod gawa ang isa nga ginapanag-ayahan ni Pedro, kag ginhimo niya ini nga pulpito, kag nagwali siya gikan diri. Sang natapos na siya wali, siling niya kay Simon, launch out into the deep. So magkadto sila sa tunga, sa madalom, kag didto ihulog ang mga lambat. Now, sa nasiling ko na naanad sila nga kung mag-drug sila, kung pangisda sila, listen now. Magpangisda sila, ara lang sila sa manabaw. Kag sa amo na nga gabi, bilog nga gabi ila pangisda, wala gid sila sang may nakuha. Remember this, hindi na ni sila mga baguhan nga mga mangingisda. Mga eksperto na ni sila nga mga mangingisda. Yet mga kauturan nag-abot sa ila ang tinion nga isa ka gabi, wala gid sila may nakuha. No, sila ton bisan butete, why gid. Why gid sila kuha. So, huy-huy ila pako. Gutom sila, kapoy sila, tuyo sila, puli sila, nga waigid may nakuha. Perde. Alright? So nag-abot si Kristo, kaginambalan sila. Didto sa madalom, kadto ka mo sa madalom. Well, ang ambal ko kaina, nga kabalo ka mo, kadamo sa ato nag-settle down lang sa manabaw nga bahin sang aton espiritualidad. Kontento na kita sa manabaw lang nga bahin sang aton espiritualidad. Kontento na kita nga kung gusto ta masimba-simba. Kung hindi ta gusto magsimba, hindi. Kontento na kita nga kung mahatag kita hatag. Kung hindi. Kontento na kita nga mayo man makabasa Bible. Mayo man kung hindi. Kontento na kita nga mayo man makashare, mayo man kung hindi. Well, ina nga klase ka buhi is just a shallow kind of spiritual life wherein mga kauturan nag-settle down lang kita iya sa kung anong convenient para sa aton. Sa kung ano lang yung mahapos para sa aton. So saling ni Jesus Christ, dapat kita mag-launch out sa madalom. Nga ang buot sa lingon sini, dapat na mag-improve. Dapat na mag-improve. Dapat na mag-involve. Kag dapat kita ma-inspire. Kag maging inspiration. Sa buluhaton sa ngaton nga Dios. Damo ang hindi inspired, expired. Damo ang bored. Damo ang frustrated. Damo ang disappointed. Why? Because ara lang sila nag-settle down sa nabaw nga bahin sang ila espiritualidad. Alright? So tandaan naton mga kauturan, si Kristo gusto niya, ginasugo niya sila nga mag-launch out dito sa madalom. Hindi lang naging sugo sila, gina-challenge. Gina-challenge sila ni Jesus Christ. Wala kong mga kauturan, no? Many times Jesus Christ nag-challenge sa aton. Di ba sa tithes and offering, sila niya, bringing all the tithes into the storehouse. Then and prove me now herewith. It was a command and at the same time, a challenge. No? Kaya gusto sang Diyos mag-improve ta. Gusto sang Diyos, we will have a deeper, a higher, a greater involvement sa iyang buluhaton. Gusto ta sang Diyos,
gamiton in a greater way. Hindi mag-settle down na kung ano lang ang mahimo mo as of now. Think of what you can do more. Even though it will mean that you will be facing sacrifices. Even though it will mean that you will be facing painful experiences. As long as, kinanglano na ingredient na eh. Ano nga linoto, nga ganami siya, nga wala sang insakto nga ingrediente. Adobo ka. No? Sige, adobo ka, abi, nga wala sang kamatis kag bombay. Ha? Wala langgaw? Ano na? Ang? Oh, ako iya ga kamatis, ako iya nga pongganyo, ako iya. Pero may kung adobo ka kamatis, kuya. Depende sa inyo, pero basta si Brad Duming yan, nagsiling nga, Pastor, pwede isa lang kagurot. Siling sang doktor, hindi na sa magkaon baboy. Pero siling nga, Pastor, bisan isa lang kagurot. You see, pwede mo yan ma-modify. Pwede mo yan madugangan. Kita nyo, iba na, simple lang. Pero pag-abot sa iba na dugangan nila, na-modify nila. Anong tinutuyo? Da para magnami, pag medyo magasto lang siya, di ba? Medyo magasto lang, pero mas manami ang resulta. You see? Kalabanan gali sa inyo, wala ka kamatis, bago lang ko yung nakabalo sina mo. Oh. Okay? Tuod man? Alright. Anyway, kanya-kanyang style mo lang na. Diba? Oh, kanya-kanyang style mo lang na. Why man siguro sang kwan? Why man siguro sang menu book nga nagadumili nga kung mag-adobo ka, wala sang kamatis? Mayara? Oh, wala. Muna kung mag-adobo ka mo, butangan yun ng kamatis. Why malanag nila ginabutan ang kamatis, I know, sangbot nila silingon para hindi dali mapanos. Kaya ang kamatis sa mo malanag dali gapapanos. You see? Pero hindi sala nga kamatisan mong adobo. You see? Ang bot naton silingon na mo ni, sa aton pagkabuhi, magiging wala na damil kung mag-settle down lang kita sa shallow nga bahin sang aton Christian life. You see? Amo lang, wala kaya kaganagana, daway kaya kalipay. Ang iban, tingala ka, mayroon din sang una mag-asawa. Ang banaya, grabing pangakig sa iyang asawa. Kay magpuli ang iyang asawa, kisalin sa sulwining, gabi, Bible study, tag-alauna, pasado na. Pag-abot sang asawa, sila niya, baw, obos yun ang mga tao ka sulwining. Ginaugtom lang ang asawa ya, no? Kung kaagahon, siya man nag-testimony sang ulihing, kung isa kaagahon, mabugtawan niya si misis niya, galuhod sa ila, gapangamuyo. Basta nga ginhikot sa sang Dios, upod sa akon sulwining. Balo ka mo, anong reaksyon niya? Niya, itingala ko man nga gakaalaunahan. You will never know. Until such time, you will try. Actually, malambutan natin di. So there are things we need to consider in launching out into the deep. Pag nagkadto ka sa madalom, hindi pwedeng, hindi ka kabalo kung ano dapat mo himuon. Hindi man pwedeng makadto ka timo to nga padalom-dalom ka. Pagkatapos, hindi ka kabalo maglangoy. Di ba? Amo to kayo na namangkot ko bala sa inyo, kung may mangingisda nga hindi ka ba lumaglangoy? Sa primero ya guro nga upod, bas hindi sa kabalo maglangoy.
Pero hindi kayo magpati nga, dugay na siya, ha? Ha? Siya ba lumaglangoy? Oh. Pero laing to yan kay Joben, kay Roger. Kaya do mga piho to sila, ya? Piho-piho gid sila, ya? Pag-abot namon, una-una gid sila, kadto sila dayon to, sakay-sakay sila nga duwa, kag bugsay-bugsay. Kaya pag dumdum ko, ya, kabalo gid sila yung maglangoy. Mayo na lang, layo na to sila, haw? Ano na to sila kabugsay, haw? Instead niya alam ko, hindi mo kabalo magbugsay, instead niya mapalapit ka, palayo ka. So, hindi na yan tsakto. Tawagan ng bantay dagat, in-rescue sila sang bantay dagat. Now, in launching out into the deep, number 1 kaina, ano ganito? We need preparation. We need preparation. That is why wala lang sila dayon ginhambalan ni Jesus Christ. Sige, lakad mo na yun. Ano ang ginhimo ni Jesus Christ? Gintudluan sila sang prinsipyo sang Diyos. Di kita hindi man pwede nga ma-engage kita sa ministry nga hindi ta nahatagan instruction. Di ba? Dapat ma-develop anay ang prinsipyo sa aton para pag-ara na tada, magiging tama ang aton gawi. Because may tama kita nga ihibalo. Amo na bisan ano matabo, hindi ka na yung makakasa ministry. Why? Kabalo kaya sang tama nga prinsipyo. You see, hindi kita yung magdalom sa aton Christian life, hindi maglapad ang coverage sa aton ministry, hindi magtaas, hindi magdalom, until such time nga kita mag-grow sa prinsipyo sang Diyos. Now, it is the principle of God that will help us to have a greater vision about the work of God. About the ministry. Naintindihan nyo? Hindi yung pagsakripisyo natin sa aton time, pag hindi mo na i-maintindihan, para sa imo sayang. Ang pagsakripisyo ta sa aton kwarta, kung hindi mo na i-maintindihan, masiling kaya sayang. And you will even think of negative things, pwede nga mag-isip ka nga napagwartahan lang ka mo, gina-take advantage, ang iban, ginagamit lang ang ngalan sang Diyos. Well, hindi man nato na manigar, kay may aragin man sina. Pero, siyempre, mabalaan nyo man na kung ginagamit lang ang ngalan sang Diyos. Naintindihan nyo? But, of course, ang punto sang Diyos there is that, sa aton preparation, we need to be aware of the principles of God. And, lanto lang nami dire, kay why sila ginpabayaan sang Dios nga naglakat lang ginupdan sila sang Dios. Ang buot sa lingon na mo niyo, not only we need to be aware with the principle of God, but we need to be aware with the presence of God. The person of God. Nga in launching out to a greater ministry, you are not alone. We are not alone. Sa ministry, mga kauturan na gusto sa Diyos para sa aton, ara siya. Gabi, ginto na anta si Jeremiah. Ano nga bali Jeremiah? Lord, I cannot speak for I am a child. Ano siya ni Jesus Christ? Sang bata kapag inpili tanaka, I will put words in your mouth. Kita niyo ang pulong sa Diyos, very important. And the Lord touched his mouth. Ba? Oh. Silinggo gintandog sang Dios ang iya sungad. Gintandog sang Dios ang iya baba, binutangan sang Ginoo sang iya mga pulong. Now we need to understand that we are not alone in our involvement sa bulaton sa Ginoo. God is with us. Amo nang hindi tahadlukan kay ang Diyos upod ta. Wala mo silang na kung risgo kung dito sa madalom, di ba? Siyempre, mas magasto, mas makapoy kay malayo mo, mas delikado kay madalom.
Delikado kay ti mabalod na, basta madalom na, ara da, balod. Ara da ang dalagko nga, isda kagagiban, delikado pa. No? Pwede may bagis. You see? Pero, hindi ta magkahadlo kay ang Diyos upod naton. Amo na gani nga, pag nakabatong ka kay Kristo, God resides in you. He is with us. He is in our hearts. And that's a great encouragement sa aton. Amen? That when we launch out into the deep, we are not alone. God is with us. And we need to be aware with the pursuit of God. Amen? Nga gusto na sang Diyos para sa aton. Naintindihan nyo? Amo lang ning dapat tatandaan. Wala ga-desire ang Diyos. Listen. Wala ga-desire ang Diyos sa mga bagay nga ikalain ta. Basta gindiman na sang Diyos. Ha? Mayo na para sa aton. Siling ko, we need to pay the cost. We need to pay the price. But I believe the result will be more than enough compared to the price. Amen? Consider, we need to be prepared. Gusto ng Diyos, ang Diyos para sa aton, and we believe nga ang Diyos hindi mag-desire sa mga bagay nga ikalain naton. Pag sila niya, launch out into the deep, wala sang malain niya tinutuyo ang Ginoo, maayo ang tinutuyo sang Diyos. Kinahanglanon dalang exercise ang aton pagtuo. Launching out into the deep, we need preparation. Number 2, we need application. Hello? Kinahanglanon ma-prepare ta. Ara na ang person sang Dios sa imo. You are already saved. You have now the principle of God. You now understand, if not fully, at least ang dako nga bahin, no? Sang pursuit sang Dios para sa aton. But still, we need to apply. Di ba? Knowledge apart from application will bring nothing. You have the knowledge. Pero wala mo gin-apply. It will bring nothing. It will bring no good. Amen? We need the application. Kinahanglanon i-apply ta. Are, verse number 5. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Nag-action why? Nagtuman why? Nagtuman. You see? Nagtuman. Okay? Sila niya, Ginoo, nagabudlay kami bilog gagabi, pero ay kami may nakuha. Wala isa pa yan, kaya ginhambal mo, ihulog ko ang lambat. Nagtuman, why? Nagtuman. Ginapply. You see? And when they had this done, look at verse 6. They enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Okay? Now, sa aton pagtuman, tandaan ta, problema sa aton kung kaisa, no? Gatuman kita, pero damo pa kita rason. Ano nga ba sa verse 5? And Simon, sila launch out into the deep and let down your nets for a draught. Yeah? And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night. Kumbaga, gusto niya pa, mag-reason out pa siya. Nga sila niya, Lord, bilog bala kami nga gabi nga budlay. Kagusto pa niya ipagwa nga they were not ordinary fishermen.
Mga expert ni sila nga mga fishermen. Mga professional fishermen ni sila. Kay amo ni ang ila trade, amo ni ang ila trabaho. Diri sila gakabuhi. Halos adlaw-adlaw, gaano sila? Gapangisda sila. Kabisado na nila ang hangin, kabisado na nilang bituon, kabisado na nilang balod. Kabisado na nila ang oras nga damo isda. And do you think mangisda sila sa panahon? Nga balaan nila, jutay isda? No. Ang buot sa silingon, no? Nga, Lord, nakapangisda na bala kami. Bilog na gabi, Lord. Although ay aging direkta, pero this is a way of reasoning. Ya kumbaga, pabalo, Lord, nangisda na bala kami. Huwag kami kuha. Kagkatulad lang naghambal siya nga, Lord, kabalo ko bala, gabi bala ang grabe hulik sang isda. Pero wala kami ulik. It's just like saying, Ginoo, useless ni. Useless ni kay adlaw subong. It's not the best time. Okay? Kita bala kung mag-apply ta sa pulong sa Ginoo, we should not reason out before the Lord. Avoid reasoning out. Isa para sa aton, gina-correct kita, ay abaw kadamo pa yas ang aton nga kumod. Kadamo pa yas ang aton nga rason. Diba? Isa hindi na mawadaan rason. Ano mo silingon sina? Kung rationable ka, you are showing nga mayo ka. Nga hindi ka na dapat tudluan. Nakabalo ka sa imo ginahimo. Pero ang very simple lang din nga rason, ti kung maayo ka nga, wala kwa. Kung eksperto ka nga, wala kwa. Kung maayo ka nga, away man resulta. Kisa may mga tao nga maayo lang sambal. Pero wala man resulta. Ang punto din isang Diyos is productivity. It's not just nga good talker ka. It's not just nga, ang siling balang, inang siling nila sa bunga, motivational speaker ka. No? Well, okay man na iya kung you have the gift of motivating others. Diba? Good man na. Pero the best motivation is the result nga ila makita. Amen? When we apply God's command and God's challenge, we need to avoid reasoning out. Salang taon niyo bla, may problema kung kaisa, hindi masettle-settle, kay nga aman, ang isa kag isa may rason. Mag-asawa, hindi masettle-settle, kaya ang isa may rason. Yan isa lang, ano mo niyo? Saliman sa iyo, huwag ko saliman. Tama hindi? Kisa mo na nabudlayan ko kung mag-settle. Ikaw kisa yan nga nagpatunga, ikaw ang kaluluoy. Ha? Ma-end up lang hindi masettle nga ang isa may rason, ang isa may rason man. Di parehas man lang sila may rason nga ang nagpasettle pa ni sila. Are you with me? Pero ang point nato na mo niyo, we are not wiser than God. Your reason is nothing before God. Kaya kung inang rason mo insakto na, tani wala na ang Diyos naghambal sang iba pa
kaysa imo rason. Understand? Okay? When we apply God's word, God's will, we need to avoid reasoning out. He does not need our reasons. Di kinanglanon sang Dios ang rason ta. Inablang gintawag ya ka, tapos damo ka rason. Lord, mabulig pa ko sa ginikanan ko. Lord, matapos pa ko anay. Lord, kay balaan mo, Lord. Abtan ka lang siyam-siyam. Sa sige mo rason sa Dios, hindi ka kasunod. Hindi ka kasunod. Lord, kung matapos lang ko, Lord, eskwela, sang nakatapos eskwela, Lord, katapos lang ko kwa board exam, sang nakakwa board exam nakapasan, Lord, makaobra lang ko, sang nakaobra, Lord, mabulig ko anay sa akong ginikanan, na nakabulig, Lord, mangasawa ko anay, pagpangasawa, Lord, kung nakabata, Lord, paeskwelahon ko pa bata ko, naka-eskwelang kabataan, tapos na eskwelang kabataan, no? Lord, mag-retire lang ko. Pag-retire niya, gakurog-kurog ng tuhod. Pila na lang kabilog ang ipon. Tapos dito pa sa magsilinga, Lord, arin ako. I surrender all. Ang way man na problema nga magpagamit ka sa Dios, no? Sa imo old age. Pero ang sayang diraya bala nga sang una ka pa ginatawag sang Dios. Supposedly sang una ka pa nangalagad. Sa sigid mo iya rason sa Dios, nanigulang ka na lang. Hindi niya sala nga gulang ka, tapos nag-surrender ka sa Dios, hindi niya sala kung, no? Late ka naman naluwas. Pero inang pamatanon ka panaluwas, na sense mong panawagan sa Dios, tapos damo kaya mga rason. Hasta nga nag-retire ka na lang, amo papag-surrender mo, nyuway ka ng ipon. Ba? Tapos marason ka pagid, hambalon ka sang pastor nga, Brad, huwag ka ng ipon, masurrender ka pa, marason ka pagid, nga, pastor, anong ministry, kinadtanay? Inaya, realidad yun nga natabo. Nag-classmate kami sa Bible School. Gahuro-huro gudya. Uy, niya mapunggan sang pastorya, kay ti alang-alang mo punggan, kay masurrender gid. Amo na gani, nambala niya, ti tay daw, uy, ka naman ngipon, wala, baliking pastor. Nga, pastor how, ang minister, kinadanay. Amo na bala, ma-reason out gidya. Uy, mapunggan ni Bible School, waay gani kapatapos ang isa ka semester. Sila niya sa akon, Brad, the spirit is willing but the flesh is weak. Ano pang agwantay, ha? Grabe, tagpila ka. 31 units kami during the time. No? Grabe nga load. Amo na ako no wonder why nga 2 years and a half natapos kong akong training sa Bible School. Okay? Grabe nga load. Ang point naton, when we apply God's Word, avoid reasoning out. Okay? No, hindi mapa-impress pa sa bala. No? Mapabalo pa siya nga may nabalaan siya. Okay? Ano na ding makita ta? Pride. May pride. Okay? Then, lantawan nyo, when we apply God's Word, not only do not reason out, avoid reasoning out, but avoid reacting with doubt. Avoid reacting with doubt.
Verse 5 once again. Ano ang balya? Siya, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Anong sunod niya phrase? Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Pag hindi mo ni pagtunan sang maayo, masiling ka nga, bauti okay. Na-override sang pulong sang Diyos, ang experience nga muna dapat. The Word of God should override our experience. Because not every situation sa kabuhi ta can be based to our experience. There will be situations wherein what we need is the miracle of God. There are situations wherein ang nabalaan ta sa atong eksperyensya, no? Hindi exact nga makasabat sa sitwasyon. Ang kinahanglanon talang tuuhan tang Diyos. Kay siya ang kabalo. Kag makasarang. Now, nantawan nyo ha, kung hindi mo tunan sang maayo, Pastor, okay man na. Sila niya, bilog gabi, way kami may nakuha, pero kay ginhambal mo, Lord, kay ginhambal mo, ihulog ko ang lambat. Pero danay ka, obserban na mayo. Obserban na mayo. Pastor, paano ka na naghambal nga may doubt na siya? Alright, balik ta sa verse 4 ha. Obserban na mayo ha. Okay? Lantaon na mayo. Ano nga ba yung verse 4? Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your, obserbahan ta, your nets for a draught. Nets. Nets. Lantawa sa verse 5. Sa punta. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Net. Ang hambal ni Kristo, ano? Nets. Lain ang nets sa net. Ang nets, ano gani? Sina? Plural. Ang net, isa lang. Ang nets, damo. Ang ginhulog ni Peter, ano? Isa lang. Nagsunod siya, totally. Why? Nga. Ang iya, paano lang? Ha? Pakulahaw lang. Ang iya, ano lang? Pakumplaser. Pero sa iya, bilog nga gabi, way kami kuha. No? Para sa iya, ginhimo niya to prove Jesus wrong. Can God be wrong? Sometimes, because of our doubt, we play dumb. We play as if we are wiser than God. Di ba? Pakita ta. No? Sa sulod niya, no? I will prove you wrong, Lord. Bilog nga gabi kami, wala kuha. No? Isa lang kalambat kay kanugon man ang adamuon nga lambat tapos way magyapong kuha. Kakapoy. Kapoy na kami nga daan. Buot sa lingon sa tagipusoon ni Peter, wala gid siya. Gapati nga makakuha. No? Paano ka pastor ng hambal sina? Lantawa bala sa verse number 8. When Simon Peter saw it, tanyo ha, nakakuha na sila damo, katulad sa gimbal ni Christ, nagpabulig na sila sa isa kasakayan, daw malunod sila, sa kadamo sang kuha,
Ano ang reaksyon ni Peter? When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Na-realize na ni Pedro ang sala iya. Na-realize na ni Peter ang pagpangduha-duha niya sa Diyos. Nabalaan niya, uy, ang mga upo diya, uy, mantana kabalo, kung wala sa iya nag-ako. Kabalo ka mo, sa tuod lang, kisa, ga-action lang ta, nga daw as if daw piho man, pero sa sulod-sulod ta, doubt. Pila ka adlaw, kita man mismong matuad. Tama? Yasa mo na nga tion ginduha-duhaan ta ang Diyos. Di ba? Na-realize ni Peter ang iya sala. Ang iya pagpangduwa-duwa sa Diyos. Amo na nga para sa iya hindi sa worthy, sang blessing sang Ginoo. Pero kabalo ka mo, katulad sa ngambal sa Romans, the goodness of the Lord worketh repentance. Nga kisabisan may pagduwa-duwa ta, pero ginaalaw sometimes ang Dios nga ipakita ang iya pagpakamaayo para maghinulsol ta sa pagkamadinahaduhaon ta. Kaya nakita tang kaayos ang Dios, kaya hindi kita takos sa iya pagpakamaayo, bangod madinuha-duhaon ta. Yet the Lord hath proved Himself to be the good God. He is good all the time. All the time, God is good. Amen? Ang iban nga mga, may mga churches sina nga, no? Bago sila mag-umpisa, amo pa nang i-recite nila mo, God is good all the time. All the time, God is good. Ha? Pero pag-apply, duwa-duwa gyapon. Avoid reasoning out. When we obey without proving that you are wiser than God. When we obey, we need to avoid reacting with doubt. When we obey, we should avoid relying on our experience only. Muning hambal ko na kaina. Grabe ang salig iya ni Peter sa iya eksperyensya. Sa nasiling ko na, mga professional, well-experienced, nga mga fishermen ini sila, kabisado na nila niya. You see? Kaga muna siling ko, sometimes, ang sala sa aton, kay nagasandig na kita sa aton eksperyensya. Gasandig na kita sa aton kadugayon. Balo ka mo ang punto de sang Ginoo, ano man ta kadugay, ano man ang aton eksperyensya, sa Diyos tagyapon magsalig. Hindi sa eksperyensya ta. Because our experience is not enough. We still need the presence of God and the power of God. Amo na kisaga ka dry, no? Ang aton performance nga aman bangod na anad na ta, nagsalig na ta nga anad ta, dugay na ta nga nagasunglid, wala na ta puro pangamuyo, matindog na lang ta de, kag masunglid, amo na naka-dry sang aton performance. Makanta ka, wala puro pangamuyo todo. Ma-preach ka, nagasalig ka nga dugay ka na. That's why, matingala ka, kadugay na sa imo, pero ka-powerless. No matter how long we are, we need to rely
upon God. Okay? Kaya rin, pakita niya sang Diyos. Nagsalig niya sa experiensya niya si Peter, no? Pero, gin-rebuke sa sang Diyos. Are you with me? Danger gid man abi. Danger man gid na. Niblag isa ng damo na kita kwarta, din kita gasalig. Damo na ta connection, din kita gasalig. Sa connection na na. Sa kwarta ta na. No? Isa, hindi ng Diyos. Actually, gin-rebuke na sang Ginoo sa Romans chapter 1. Nga sila niya, you worship the Creator more than the Creator. Nga ginsimba na ya ang tao, sang tao, ang gintuga. Labaw kaysa manunuga. Ginsimba na sang tao ang ginhatag, hindi na ang naghatag. Ginsimba ta na ang blessing, hindi sa na ang blesser. You see? Diin man ta dalon sang Dios, we still need Him. Ano man ka masiring ta nga stable sang aton sitwasyon, we still need God. Amen? Avoid relying upon our experience. It's a good thing nga well-experienced ta. But it is not still a guarantee that we would succeed without God. Kasi linggo, pag in-erase naton ang Diyos sa equation sa aton kabuhi, we will fail. We will fail. You see? Last. In launching out into the deep, we need preparation, we need application, and we need confirmation. The confirmation. Simple, okay, well prepared na ta. We have the person of God, the presence of God. We have the principle of God. And we know the pursuit of God. Now, gin-apply ta na. No? Gin-apply ta nga without reasoning out, without reacting without, and without just relying upon our experience or experiences. Now, it will bring us to confirmation. Nantawa. Look at sa verse number 6. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Kita naton di mga kauturan. Ang ano? That the word of God is true. Ha? Confirmation. Confirm. Ang pulong sang Dios matuod. Pagsiling niya, dito ka hulog sa madalom kay makakuha kamo dalagko nga isda, madamo nga dalagko nga isda. Sang nagtuman si Pedro may doubt pagani. Ginpakita sang Dios nga ang iya pulong tuod. That's why the Word of God does not need your own understanding. The Word of God is enough. The Word of God
is inerrant, infallible. Diba? Immutable. Invaluable. You see? It is enough. Whether you fully understand it or not, as long as it is the Word of God, just believe it. You see? Muto sila ko kayo na, it should override our own education and our own experiences. Ang iban, pag nakitang Bible, bunggo sa ila nahibaluan kag sa ila experiences, they won't believe. Di nang mas authoritative ang experience mo, ang edukasyon mo, o ang pulong sa Diyos. Pag siling sang Diyos, dito ka, hulog sang lambat, may kuha, damo. Sa nagtuman, confirm. Pero galing may ara consequence. Ginprove sang Diyos pero may consequence. Anong konsekwensya? Ano nakita niyo ang konsekwensya? The net break. Nagisi ang lambat. Oo, ang net. Kag kung nagisi ang net, alang-alang man masiling lang isda nga, muyong lang tadi, hindi lang tamagwa. Wusilingon may minawasi. May nagwa. Munang maging resulta kung may arata pang duha-duha. Kay kung nets ito, hindi ito magisi, mas madamo pagid ang ilakwa. Kabalo ka mong blessing sang Diyos, yung kalimitahan, mangod sang pagpangduha-duha ta. Ang balon, kung siya magsiling ka nga, is there nothing impossible with God? Magsiling man ta, no! Pero pag abot sa application, net lang. Hindi nets. Kay net lang, hindi mas madamo ang kuha sang net kaysa nets. Net lang, nag-isi pagid, may nawasi pagid. Ang punto tadi, mo niyo, ang confirmation din nga, ang pulong sa Diyos masaligan. Matuod, matuod. Okay? Kag gundwa-duaan ta, malimitahan ang blessing ta. May mga masayang. Tapos naging guilty pa kita. Di ba? Naging guilty ka pa. Instead nga i-prove ni Peter si Jesus nga wrong, God proved Peter wrong. Ginpamatud-an sang Diyos nga siya ang sala. Kagang pulong sang Dios among matuod. Sa kalibutan, damo ka paalam-alam. Damo ka paalam-alam. Tindugan nila ila experiences kay ti, no? They thought kay nagdamo ila kwarta, way man nila gin-realize nga nagdamo ila kwarta sa corruption. Pabugal-bugal pa nila nga pinangawat man ang ila obra. Dinaya man ang ila obra. Tapos ipabugal-bugal pa niya ngayas ang Ginoo. You see? Oh. The confirmation is that the Word of God is true. The confirmation is that the person of God is trustworthy.
If God be for us, who can be against us? Ha? Amen? Takos saligan ang Diyos. Takos tuuhan ang Diyos. Oh! Nagani may ara kanta nga, take the world but give me Jesus! Parehas man na sila sang kanta nga, kaya na to nga, I'd rather have Jesus than anything. Babsha was promised of the vast domain. He would be popular. He would be rich. Galing ang kondisyon sa iya. Hindi na siya makakanta sa simbahan. Kay may ano na mo, may ano na nagani. Pag may kontrata ka, kumbaga, may copyright. No? Copyrighted na. No? Kag kung ano ang gusto nila, diin siya makanta, kag kung ano ang iakantahon. Munang rules. So wala, hindi, no? Siling ni Babsha, I would rather have Jesus. I would rather live a simple life. I would rather have to face struggles sa ila finances because during that time, very tempting, kay pigado sila mo, grabing needs nila. Pero siling niya, I'd rather have Jesus. Why? He knew that Jesus is more than anything. Things could not give us Jesus, but Jesus could give us anything. Abi mong kwarta, mahatagan ka Diyos ang kwarta? No. The love of money is the root of all evil. Money is not evil. But the love of money is what is evil. Ha? Kailan? Let us trust Jesus. Ano din confirmation? God is trustworthy. He is worth of our faith. He is worth of our trust. Okay? More than our education, more than our experiences. Okay? Anong confirmation? That obeying God is a treasure. Ang pagsunod sa Diyos, manggad itself. Muna kita, ang isipon taya, paano ta masunod ang Diyos sa insakto nga pagsunod. Ha? The more mapamatud-an ta that God is trustworthy. Amo nang mag-motivate sa aton nga sundon ta ang Diyos kay ang buot silingon sina manggad. It's not necessarily nga manggad material. Hello? Kaya pag nagsunod ta sa Diyos, pambihira, ang mga manggadi ang spiritual maturity ta, ang mga supernatural, experiences nga ipa-experience sa aton sang Diyos. In fact,
it's more than money. Ang spiritual maturity ang supernatural experiences, hindi ni mabakal ang kwarta. Amen? But of course, hindi man naton pwede i-set aside nga ang Diyos mag-bless sa aton sang material nga bagay. Nga, lantawan nyo, Blau. Tawan nyo. Look at sa verse number 9. For he was astonished, and all that were with him. Tingin niyo, mabakal isang kwarta? Ang supernatural experience at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. Lantawan nyo. And when they had brought their ships to land, they forsook all, followed him. Ano ni? Naka-learn na sila mag-obey nga may pagtuo na. Nga wala na nila ginbaylo si Jesus sa hulik nila nga mga isda. Sang nagtakas na sila, they forsook all and followed him. Wala na sila to nag-ulikid sa bili sang damo-damo nga isda. Yes, kinahanglanon nilang material nga bagay. Mind you, kaya na ihatag ni Kristo pag nagsunod kita. Ang confirmed pag nag-obey ta sa Diyos, ang resulta, pagpakamayo. We will gain treasure more than what we expect. No? Siling ko, ako by the grace of God, I see myself unworthy of the blessings of God. But, I have proven. God has blessed me more than I expected. Akon sang una pure ang akon tagipusoon nga mga lagad lang ko sa Ginoo. See? Sang panahon nga nag-surrender sa Ginoo, sa amo to nga mga panahon, hindi pa man amuning mga ministry. Kalabanan, struggling pang mga ministry. Pila pa lang during that time, man. No? During that time, daw pila pagid lang niya kabilog nga pastor ang may salakyan. No? Good thing man at least, nag-surrender ko sa Diyos with a pure motive to serve Him. No? Although hindi man naton manigar, nga ma-encourage kita, nga nakita ta, nga gin-bless ang Diyos, ang mga alagad niya, kag ang mga anak niya, nga nagsunod sa Diyos, nga may pagtuo, kag may katutom. Siling ko sa inyo, ang Diyos wala nagtawag sa aton, kag nagsugo sa aton, nga himuon ang isa ka bagay, para dalon kita sa kalainan. Kundi dalon kita sa manggad, more than we expected. Kag amo ni ang the more, nga magtulod sa aton, nga magsunod ta sa Dios nga wala na sang pagpangduha-duha.
Ang una nila nga pagsunod to, may pangduha-duha to ya. Amen? Oh? Kita mo duha ka sa kayan dagat, isa lang ang naglakat. Damo lambat, isa lang ang ginhulog. Nanawag nilang to sila ya sa isa. Nag-rescue na lang to, sang may kuha na nga damo-damo. Why? Because nag-obey lang sila pero may doubt. Pero ari na, ining ikaduha na nila yung nga pagsunod, it's already pag-obey nga bugos na. It was already a full surrender with faith. Prove na nila mo. Kita na nila. Huwag pabayaan sa Diyos. Amo nang bulahan sa inyo karon nga mga ulihina, nga mga nagsurrender sang kabuhi nyo. Nakita nyo na nga hindi imposible nga i-bless ang Dios ang mga nagsunod sa iya sa ministry. Kita naton sa aton duha ka mga mata kung paano niya gin-bless ang mga matutom niya nga mga anak kag mga alagad niya. Ini sa reality. Subong patakulbaan magsunod sa Dios. Amra sila, wala na sila kulba-kulba nga aman. Kita na nila. Confirm na sa ila. That the word of God is true, that the person of God is trustworthy, and that obedience is a treasure. Muna, are you willing to launch out? Stop settling yourself on shallow. Shallow spirituality. Launch out into the deep. The risk may be great. The responsibility may be great. The accountability may be great. But I assure you, with God, with us, we can be assured He will not left us alone, and He will help us to succeed. Una, hindi ka mo mahadlukan. Don't settle sa convenient lang ang Christianity. Tunan ng Bible, ang Christianity hindi convenient. It's a life of sacrifice. A life of daily challenges. Amen? But with God on our side, the blessing is there. The blessing is there. Okay? Kabay pa ma-absorb ta. Para wala sa aton sang may maguntat. Kag may ara continual nga growth sa kabuhi ta. Amen? Launch out into the deep. Loving Lord, Heavenly Father, thank you so much sining hapon. I've seen your faces. Samon, after the service. Thank you so much that they have responded sa challenge to launch out into the deep. That they would not only settle down on a convenient Christianity, but on a challenging Christianity. Because there we will prove greater things that would amaze us of the goodness of God, of the greatness of God, of the gloriousness of God. O Lord, it's my prayer that we will respond from the heart, and that we would pledge once again our commitment
towards you. That we will continue to improve, to involve, to be inspired, and be an inspiration. Tugyan ko sa imong invitation sa ngalan ni Jesus Christ. I do not know how the Lord has spoken to your hearts. But right now, the altar is open for everyone. You can go to the altar, you talk to the Lord. Right now, anong mga challenges sa kabuhi mo? Right now, anong conditions ang imong spiritualidad? Where are you sa imong spirituality? Are you still on shallow waters? Are you still on shallow spirituality? Launch out into the deep. Kisang desire ta, gabunggo. Gabunggo. Sa tuod na to niya kagustuhan. Gusto tayo bless ang Diyos. Pero hindi man ta gusto magrisgo. Gusto to sandalagko nga pagpakamayo. Hindi man ta willing magsakripisyo. Gusto mo madala ka sa honor roll? Hindi ka man willing magtuon todo. Gusto mo magayuhan financially? Hindi ka man gusto magtrabaho todo. Gusto ka ma-enjoy sa imong Christian life? Hindi ka man willing. Sandalag ko ang responsibilidad. Gusto mo mahaposa lang. Gusto mo mapungko ka lang. Nothing else. You will never have a fulfilled life if that is your mentality. We need to grow. Launch out into the deep. Bay pa makasiling ka sininga hapon, Lord, buligi ko. Hindi ko mag-settle down lang sa pangaga lang asimba. Hindi ko mag-settle down lang sa mayo man makasimba, mayo man hindi. Hindi ko mag-settle down lang sa mayo man makapangamuyo, mayo man hindi. Hindi ko mag-settle down lang sa kung ano lang gusto ko ihatag mo lang na. I want, Lord, to launch out into the deep. I want to improve in my spirituality and my performance. I accept the challenge. I am willing to risk. I am willing to face hardships. As long as it is for you, O Lord. Kabay pa mo lang prayer naton. Don't stay on shallow waters. Launch out into the deep. Loving Lord, Heavenly Father, salamat sining hapon. Salamat o Diyos sa mga anak nimo wherein nagapadayon sila Ginoo Dios nagagrow sa ila espiritual nga pagkabuhi. Way gakatakan sa imo mga pulong. Way gakatakan sa paghimo sa imo buluhaton. Way nagakatakan sa pagpalimbahon. Way nagakatakan sa pagsuporta sa imo buluhaton. Because the more we do this, the more we see your blessing upon our lives. So I am praying, O Lord, that you will continue to help us. And the more gadugay kami ginoamay, the more gatayog, the more gataas, the more gadalom ang amon espiritualidad.
And that would ensure sa bulig mo Ginoo that no matter what, pabilin kami Ginoo sa imo kagustuhan sa amon kabuhi. O Lord, i-bless mo mga kauturan, maybe may mga kauturan nga they are facing sang kabudlayan sa ilang kabuhi. And for whatever reason, buligi sila sa ilang mga pagtuo. Maybe a financial problem, it may be a family problem, it may be a feeling problem, it may be a fitness problem. Whatever it is, O God, ni papagbayang mo mga anak. I am praying nga makita namon, tuyo mo Lord is to use us more. Bay pa makita amon mga kaugalingon, mas magamit nimo sa imong buluhaton. Kita namon kaugalingon, mas ga-enjoy, mas fulfilled. Samdang galipas ang panahon, Ginoo Amay. Right now, kung ano man ang burdens ng mga anak, we trust it before you. And we trust you to help each and every one. Thank you, Lord, for today. Take care ang pagpalauli sa mga kauturan. Please keep safe sa amon mga salakyan. More nga strength para sa amon Ginoo mga drivers. Sanahan nyo ng panulong, panugat. And Lord, continue to provide our every need every week. Sa amon mga activities ng inatubang, continue to provide the needs of the ministry. Mga commitments na mo, no Lord. At agi padayon, maligon, tagip nga pagtuong tagsa-tagsa, kag paghigugma sa imo. And Lord, prove to us personally the truthfulness of thy word. Thank you. Thank you. Dismiss us with thy blessing sinigahapon. Dalayawon kagid sa amon tunga sa ngalan ni Jesus Christ nga man Dios ug manluluwas. All the people of God says, Amen and amen. Amen. Once again, mayong hapon sa tanan. God bless everyone. To God be the glory. Amen. Take care. Take care.